Edgar, sabi mo, hindi ka marunong gumamit ng cellphone, lahat ng contact ng mga kasamahan mo sa DDS, sabi mo, dumadaan sa asawa mo. Pero sabi mo, hindi naman alam ng asawa mo yung ginagawa mo. Paano mo mapagtutugma yung dalawa na yon? Hindi man sir, hindi man na kung may nagtatawag sa akin sir, wala namang contact yung mga DDS sir sa akin sir. Wala naman. Unang-una po, tama ho ba yung pagkakatanong po ni Senator Lacson na lahat ng mga pagpapagawa sa iyo ay dumadaan sa asawa nyo o doon sa live-in partner nyo? Ganun ho ba yung tanong nyo, Senator Lacson? Hindi po. Kung ang contact ay sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng cellphone, sigurado dadaan sa misis ninyo o sa live-in partner ninyo kasi hindi kayo marunong gumamit ng cellphone. Yes sir. Yon ang context ng aking tanong. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman Kasi po. pwede naman iba personal Yes. na contact ninyo doon sa mga kasamahan, di ba? Oh sir. Opo, Okay. sir. Just permission, this is a very important point. With the permission of Senator De Lima. Go ahead. Paano ka kinokontak pagpapatay kayo? 50 to 1,000. Ang sinabi mo, kasama ka. Hindi naman ako kinukontak sir. Pupunta naman ako ng opisina sir. Minsan lang tinatawagan ako. Hindi pa yun alam namin na meron kaming papatayin. Wala naman ganyan sir. Pero, siyempre, ting may lakad, tatawagan ka, o pupuntahan ka, o papadalan ka ng sulat, o gano'n Hindi yan, sir, di ba? pinupuntahan man na ako ng sasakyan sir. Kinukuha ko sa bahay. Yan, may mga sakyanan man sila. Kumpleto naman ng sakyanan. Kinukuha man ako ng bahay sir. Sino yung dumadaan sa asawa mo? Yung Ano yung dumadaan sa asawa mo mga mensahe? kung mutawag si Arthur Las Cañas sir. Yan lang ang... Si Arthur lang ang nakakatawag sa asawa mo. Oh, yes, sir. Wala nang iba. Wala nang iba, sir. Eh, yung contact mo, Yung dito naman, yan lang ang yung nagtulong sa amin. Yan ang meron akong kwan, sir. yung tumulong sa inyo kay Senator De Lima para makontak. Yes, sir. Nasa taga-gobyerno ba yan? Hindi, sir. Hindi, sir. Dati ba nagtrabaho sa gobyerno yan? Hindi, sir. O paano niya nakokontak si Senator De Lima? Isang kwan, sir. Isang pare, sir. Pari siya. Oo. Okay, pari siya. Okay. Okay, thank you. Pero syempre, hindi mo pwedeng sabihin po ang pangalan. Yes, sir. Tungkol naman po sa tinatanong sa inyo kanina ni Senator Trillanes na yung pag-umpisa nyo nga po na pumasok sa city government nung re-recruit kayo noong 1988 at sinasabi nyo, job order lang kayo. Meron ho ba kayong katibayan na job order kayo? Yes, ma'am. Meron akong katibayan, ma'am. Nasaan po? Nandoon man sa... Iniwan ko sa kwarto, ma'am. Doon. Sa baba, ma'am. So pwede po sigurong ipakuha Opo, ma'am. yung mga ano mo? So, meron kang pwede Ano yung ano mo? yung yung proof ho na na job order siya. So meron kayo katibayan na may job order kayo, nakapapel? Meron, sir. Can we ask the witness? Job order para pumatay ng tao. Hindi, sir. Hindi Yung po. sa City Hall, sir. Ha? Yung sa City Hall, sir. Yung the nature of his Yung job order, sir. Yung... employment sa City Hall. Nung re-recruit siya, Kasi kanina sabi ninyo may trabaho tayo. O di job order yon. Di ba? Kaya linawin natin dahil ito maselan. So yung job order refers to yung trabaho mo sa position mo. Yes, sir. Appointment ba yun o ano yun? Yung job order ko rin sa, kwan, sir, yung sa City Hall, sir. Tungkol sa Sa trabaho na ako. ano ang trabaho yun? Ang linagay dyan is CSU kung Cybersecurity Unit, sir. Again please? CSU, sir. CSU. Civil Security Unit. he testified on that na po during the last Yeah, hearing. I know. I'm about to ask that. So, 3,000 ang bayad sa'yo doon, di ba? O 5,000? 5,000 yung sahod namin, sir. Thank you. So, paki-submit na lang po, pwede ho natin ipabigay sa committee yung sinasabi mong dokumento na nagpapatunay na meron kayo o nasa job order kayo ng City Hall ng Davao. Yes, sir. Pero nasabi niyo ho last time na actually
ano kayo? Ghost employees. O, yan ma'am ang Bakit ho sinasabi mong ghost employees kayo? Kasi- yung kasamahan mo dyan Oo. sa hindi naman trabaho kami, na yan na pagpatay. hindi naman kami nagjo-duty ma'am para ghost employee yan ma'am. Hindi man nagjo-duty ka sa City Hall na magbabantay ka. O, yung ang trabaho ng CEC ma'am, magbantay ka ng property ng government. O, patutulad ng palengke, terminal, ganyan. Pero sa amin hindi ma'am. Bakit? Ano ho ba ginagawa nyo? Iba talaga ang trabaho namin ma'am. At Yan yung- lang ang At yung trabaho ninyo ay pumapatay ng tao ma'am. Ganyan lang. So talaga yun ang job order, Bang. Wala kang trabaho. Dahil alam mo yung trabaho ng civil security unit, magbantay ng palengke, magbantay ng pag-aari ng munisipyo. So pag sinabi mo ang job order, may project, may trabaho. no, job order contract, JO. JO po yan, JO. That's contractual. Wala naman siyang ginagawa kundi magpatay. Kaya nga po. That's why I'm asking him kasi ganun ho ba kayo lahat doon, job order? Ikaw mismo o ikaw lang ang job order? Ang dami kami ma'am, ang dami kami. Mga river attorneys. So yung mga rebel returnees, meron din silang job order? Opo ma'am. Lahat po sila? Opo ma'am. Kung yun lang dapat, yung ano yung alam mo ho ha, wag mo kayong Yung basta mag-aalo yung na alam ko hindi yan, nyo. yung mga kasamahan ko, mga river attorneys, may job order talaga. Okay. Wala kaming kuwan ma'am. Nasabi nyo rin po nung last hearing at yun din ho yung sinabi nyo nung in-interview kita nung September 2, nung tinanong po kayo, ilan na ba yung mga pinapatay ninyo at ilan doon sa mga pinapatay ninyo ay ikaw mismo ang may kagagawan. Now, ang pagkakaalala ko po, yung sagot nyo, yung pagpapapatay namin, halos sumabot ng 1,000 total. Total na ma'am. Sa yung lahat. pagkakaalam nyo. Sa pagkakaalam ko ma'am. Pero yung ikaw mismo ang gumagawa, kasi yung 1,000 na yon more or less, ay yung, ang pagkakaintindi ko po sa sagot nyo, ay grupo kayo na gumagawa. Grupo kayo na gumagawa. Oh, yung grupo ma'am, yung grupo. Kaya hindi man ka makakilos Hindi na. naman lahat, syempre, ikaw mismo Oo. ang tumitira. Hindi ma'am, grupo At ma'am. ang sabi nyo nga po, 50 more or less, yung pagkakatanda mo na ikaw mismo. Opo ma'am. Now, dun ho ba sa mga pinatay ninyo na more or less 1,000, kasama na rin yung 50 na ikaw mismo? Ano ho ba yung mas marami doon? Yung kilala nyo yung pangalan o kilala nyo yung mga biktima o yung hindi nyo kilala? Yung hindi kilala ma'am, hindi kilala ma'am. So tama bang sabihin na di hamak na mas marami o nakakarami na yung mga pinapatay nyo ay hindi nyo kilala o walang pangalan na binibigay? Opo ma'am. Pero may ilan-ilan nga ko yung mga binanggit during the last hearing, tsaka inulit nyo ngayon na mga medyo kilala naman. Dahil nandyan si Sally Macdum, nandyan yung Richard King, pero hindi naman pala kayo ang pumatay doon, pinaamin lang sa'yo. Yung nandun yung mga sinabi yung inakyat nyo sa bahay, na nadamay yung 3, at nandyan din yung sinasabi mo na mga supposed to be bodyguard ni Nograles, pero clarify mo na hindi naman pala sila mga bodyguard ni Nograles dahil parang yun yung parang dinetail baka mo yun nila Palparan at ni Matiliano kay Nograles. Opo ma'am, opo ma'am. Pero kilala niyo ba yung mga pangalan nun? Hindi ma'am, hindi ma'am. Parang hindi taga Davao ma'am. So kung yung karamihan, walang pangalan, di nyo kilala. Opo ma'am, hindi kilala ma'am. And then, yung sinasabi nyo rin po na may iba-ibang uri ng pagpatay o yung iba-ibang uri ng pagsagawa nyo ng operations. Dahil sinasabi nyo, meron mga ina-abduct muna bago pinapatay. Opo ma'am. Po, meron din hong diretso ng pinapatay. Meron ma'am. At saan po sila mga pinapatay? Pag diretso nyo ng pinapatay, Doon na lang sa mga area ma'am, tulad ng example, San Pedro, kung diretso binabaril, yan, yung subject na yan. Ma'am. diretso silang mga binabaril. Opo Sa ma'am. lansangan, saang mga lugar? Yun sa tulad sa Yangurin, San Pedro, Magallanes, ganyan ma'am.
Yung mga barangay yung mga binanggit mo. ma'am. Pero saan mismo? Mga nasa bahay ba sila? Nasa lahat sila ng bahay? Sa labas ng bahay? O nasa mga mall ba sila? Pag pinapatay nyo sila? Nandoon sa labas, ma'am. Sa downtown, ma'am. Sa labas. Sa labas, ma'am. At meron din nga kayong binanggit na meron din kayong pinasok sa bahay. Opo, ma'am. Sa pagkakatanda nyo, ilang beses yung ganong operation na pinasok nyo sa bahay, yung papatayin nyo. Yang pinasok ko yan, ma'am. Yan lang talaga ang pinasok ko sa bahay. So- Yung kasama ko si Medina. Isang insidente lang yon. Opo, ma'am. Ano uli yung insidente na yon? Yung 2013, yung pinasok namin yung kagalit ni Paulo doon sa Dika Home. Pinapatay niya at kami ni Medina, ma'am. Kami ni Medina. Inakyat namin yung bahay, yung naglalaro ng tungits, ma'am. Isa lang katao ang project yan, ma'am. Nasama yung dalawa. Kaya nagkonsensya ako doon. Sino po ba yung nagdidesisyon kung paano patayin yung mga dapat ninyong patayin ayon sa utos? Sino nagdidesisyon kung ipapaking tape ba? Imamasking tape yung sinasabi nyo? China-chop-chop? Kayo ho ba nagpumapatay na nag-aano kayo ng sumasakay kayo sa motorsiklo? Opo, ma'am. Yung kasama kong mga pulis. Yung ride in tandem, ma'am. Mm. Yan. Oh, yung pulis talaga yung kasama, ma'am. Yung talaga, yung nagdadrive, ako naman ang tumitira. Ganyan yan, ma'am. Yung nakasibilyan nga pulis din. Walang sibilyan na kakaako yan nga. Pumupunta doon nga. Bumabaril, lumalapit ng mga barangay. Walang Sino ano. nagtuturo ng mga biktima? Yung natuturo, ma'am, mga barangay captain, ganyan sa Davao, ma'am. So, yung mga sa rebel returnees, sino po ang mga nag-aano sa kanila? Sino nag-uutos sa kanila? Nahati man kami, ma'am. Yung iba, si SPO4 Sunny Buenaventura, retired na, ma'am. Mga tao na yung iba naman, Kang Arthur, Las Cañas, ma'am, SPO4. So, iba-iba rin po yan. Iba-iba yan, ma'am. And nung last hearing po, yung parang dinescribe nyo rin, yung general operating procedure ninyo, yung parang sinasabi mo kasi na ang talagang nag-uutos ng mga pagpapatay na yan ay mismong si Mayor Duterte. Pero inaamin mo naman kapag tinatanong ka ng iba na ang talagang nagsasabi niyan is si Las Cañas. Si Las Cañas, ma'am. Ilan naman lang ang inuutos ni Mayor Duterte, ma'am. Talagang si Las Cañas talaga, ma'am. Las Cañas. Para silang magkapatid. Si Las Cañas talaga ang nagkukuha ng peace and order ng Davao, sir. Ma'am. So paano po tayo Excuse me, makakasiguro? the time is up, but you Oh, have I'm sorry. you have points, so you can go ahead and continue for about Thank you, Mr. 2 Chair. minutes. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. 2 minutes. So, paano po kayo nakakasiguro at paano po kami maniniwala po sa inyo na yung mga sinasabi ni Las Cañas na yan, pinapapatay ni Mayor, na sabi nyo naman ay si Las Cañas naman talaga ang nagsasabi sa inyo? Meron akong ipoprove, ma'am. Yung nahuli namin si June Barsabal, isang religious group. Yung siya talaga ang parang nadadala ng mga tao, yung parang yung mga tao niya nag-i-squat ng mga lupa, ma'am. O ano naman tungkol kay Barsabal, ma'am. Barsabal at kailan ho yan? Parang 93, ma'am. 93. O ano po yon tungkol sa kanya? Yung nahuli namin si Barsabal, dinala namin kang mayor. Hinampas pa nga ng golf, naubos yung ngipin niya, ma'am. Ayun yung sinasabi mo nung last time, Ma'am. na dinala sa kanya Dinala sa kanya, ma'am. at pinatay rin. Pinatay, ma'am. Sino ho ba pumatay doon? Kami namin, sila Arthur Las Cañas, ma'am. Pero dinala muna kay Mayor Dinala muna, sa ma'am. golf course. Sa golf course, sa Matina, ma'am. Alam niyo ba kung bakit pinapatay si Barsabal? 5 mayor ang, 3 mayor, ma'am, ang
parang nagkuang kang Mayor Duterte. Ito naman si Mayor Orencia, si Mayor Obinsa, si Mayor Antalan, ma'am. Ika-4 si Mayor. Ay, 5, ma'am. Si Philip Go ng Lager, ma'am, ng Davao Oriental. My time is up. Yes, just to clarify, ano ba yung mga taong sinasabi mo? Yung tatlong yan, ano yan, nagpapatay sila? Yun ang nag-utos, ma'am. Si Mayor yung Ultaran nagutos? yung 4 nga mayor. Nadagdagan ngayon nagutos, 4 na ngayon. 4 nga mayor, ma'am. Oh, sir. 4 nga mayor yan. Ay, sumusunod ka pa rin? Nagkuhan sila, Oh, sige. sumusunod. Thank you, Senator. I'm sorry, but it is the anniversary of our good friend, Senator Soto. So, Pasensya na kung nagmamadali ako, Mr. Chairman. 47 pwedeng anniversary namin ngayon, kaya lang hindi ko mapalampas yung hearing mo. I am really surprised that you lasted 47 years. or rather, Boa lasted. I know that for a fact, Mr. Chairman, na 47 years na nagtitiis yung asawa ko sa akin. Alright, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Doon sa mga question and answers kanina pa, pasensya na, pero I think it added to my confusion eh. Dahil medyo, yun nga, iba-iba yung sagot. Tsaka nalilito ko tuwing ginagamit mo yung word na parang. Parang is very difficult to translate. Medyo, ano yan eh, hindi bali na. Ano na yan, komentaryo ko na lang yan. Meron lang ako mga lilinawin, no, para mawala yung confusion ko. June 11, 1959 ka pinanganak. Kailan pinugutan ng ulo yung father mo? 27, sir. September 19. 1977. Oo, sir. So, noong 1982 hanggang 1988, pumasok ang CAFGO na sabi nyo wala palang CAFGO, si HDF ngayon, sabi mo. Nasabi mo dati, no? So, chinek nila yung CAFGO, sabi ng CAFGO, wala ka doon, walang pangalan mo doon. Ngayon, chinek yung CHDF, sabi ng Public Affairs Army Chief Colonel Howe, wala raw records mo sa CHDF. Puntahan lang yung barangay namin, sir. Sa barangay Tamayong, talagang nakakilala yung mga tao doon lahat sa akin, sir. Sige, pag-check din ulit natin. yung Kaya barangay yun Tamayong, nga, sir, talaga. Dinadagdag ko rin sa pagpapalinaw sana eh. Oo, sir, oo, sir. Pero yun nga ang binigay ng Philippine Army na sagot eh, no? Okay. Magpapalinaw lang ho tayo, Senator Soto, with your permission. Sinong barangay captain ang nagbibigay siya ng Noon salma? ang barangay captain noon, si retired naman, retired na siya, hindi na barangay captain. Sino yun? Si Porfiria Lopez. Sina? Porfiria Lopez. Porfiriano? Porfiria Lopez, babae man. Porfiriana? Porfiria. Basta Porfiria? Lopez. Duque. Lopez, sir. Lopez, Porfiria Lopez. Barangay ng Buhay pa ba yun? Buhay pa? Buhay pa, matanda na, sir. Matanda. Barangay ng anong municipality yun? Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City. Anong municipality? Kalinan. Hindi. Tamayong, Kalinan, Davao City. Davao City, okay. Alright. Anyway, yun na nga sinabi ng Army. Just a few minutes ago. Ngayon, sabi mo, noong 1988, umalis ka na doon. Naimbita ka or sumama ka for whatever reason, nabuo nyo na yung sinabi mo, Lambada Boys. Opo, sir. 1988, ano? Yung Lambada, 1990, sa USA, nung maging Billboard Hot 100, saan galing yung Lambada sa Parang Davao? sa sounds man siguro yun, sir. Sa music kinuha nila. Kung ano. Wala pa nung 1988 eh. Para hindi ko na alam, basta ganyan lang ang pagka... Lambada Boys, oh. Yung tinawag... Baka Labada Boys. Hindi. Hindi. Wala pa po eh. Ang Lambada, Billboard Hot 100, 1990 sa USA. Noong mga panahon na yon, hindi pa uso cellphone, wala pang social media masyado. So nakarating sa Pilipinas ang Lambada, early 90s na. Basta sila man Kaya ang hindi ko pangalan sa alam. amin, sir. Kaya nalilito ko kung paano naging Lambada Boys kayo. Sila man nagpangalan sa amin. Baka sila nag-invento ng Lambada, ano, na sayaw, no? O kaya ng kanta. Anyway,
isa pa doon sa mga nakakalito sa akin. Kanina, bodyguards ni Nograles, sabi mo 4. Kinuha nyo, pinatay. Ngayon, sinabi mo, hindi. Mga tauhan ni Palparan at saka ni Matiliano na nakadetail kay Nograles. Pag dinetail, ano ibig sabihin nun? Di ba bodyguard? Correct. Mike. Basta ang pagkaalam ko, sir, yung linagay ka, Dinetail ka, dinetail bodyguard ka. parang suporta yan kang Nograles, yung mga tao na yan ni Parparan at saka ni Matiliano, sir. Kaya nga, sabi nila Nograles, wala naman daw silang mga bodyguards na namatay. O mga tauhan, wala namang sinabi mga tauhan na nawala na namatay. Pero kung detail dyan ni Palparan at ni Matiliano, ang ibig sabihin niyan, either Philippine Army yan or PNP. Kung Matiliano, PNP. Kung Palparan, Army. Magwawala ang Army o ang PNP pag meron silang 4 na nawala. Kaya yon, isa pa nakadagdag sa kalituhan ko yun. Lalo na ako nalito ngayon dahil sinasabi mo na hindi pala tauhan ni Nograles, pero nakadetail kay Nograles. Yun na rin yun. Hindi po ba? Dinala man ito nila ni Arthur Las Cañas sa beach ni Mayor Antalan. Doon na dinala. Kinarga na ng van. Oo nga, hindi. Doon Gusto ako mong malaman yung identity. Doon na ako nakaabang. So, hindi mo alam. Sinabi mo sa'yo. Sinabi ni Arthur Las Cañas, Just a moment, Senator Lacson. Yeah. Yung sinabi mong 4, lalaki lahat yun? isang babae, sir. Isang babae. Isang Ano, babae. yung babae, yung barangay captain? Parang ex, sir. Parang ex. Barangay Ang captain. nag-detail, Oo, hindi yung... yung 2 general. Ewan ko lang bakit nasama yung babae, sir. Kasi paano ma-detail? Hindi nila tao yun, kasi barangay. Parang yung babae, parang guide siguro sa kanila yung sa mga lalaki, Sige, sir. thank you, Mr. Chairman. Parang lalo ako nalilito. Sige, forward na ako. Yung kay Richard King, sabi ni Congressman Roque, attorney siya, nung pamilya ni Richard King, identified na raw yung assailants at saka mastermind At may mga kasong pending. Paano... Sir, Pero ini-attribute mo kay... ako man lang ang pinupulgay dyan, sir. Oo nga, pero pina-attribute mo kay kay Vice Mayor. Di ba? Sabi mo nung Basta huli, yung pagkarinig ko lang, mga usap-usapan lang yung mga tao, sir. mabigat po yung narinig ko lang. Mabigat po yun. Narinig ko lang yun, sir. Ngayon, sumunod. Yung Rappler report, I'm sorry, may report kanina na sinabi Senator Lacson, lumabas sa Rappler. Yung Rappler po, isang internet or social media entity, news, po yan. Meron pong nagpa-file ng complaint ngayon na inambush mo at binaril mo raw, na-identify ka nung huling relevant po ito dun sa pagkakabanggit nyo sa date Kasi yung tinatanong kanina ni Senator De Lima, kailan ka ba talaga nagpunta kay Senator De Lima? 2014 o 2015? September 1 ako dumating dito ng Maynila. September 1 September 1, sa Maynila. Kailan? 14. 2014. 2014, September 1. Nagpunta ka kay Senator De Lima. Opo. Sino Doon ako nag- sumurinder sa DOJ din, sa mga gwardya. Saan po? Saan? Sa DOJ. Opo, Tapos yung mga gwardiya sa labas, sa security labas. guard, gano'n. Security guard, kinuha naman ako papasok. So, September 1, 2014. May record nito doon. Meron, kay dinala naman ako sa MBI. Tapos, Doon ako nagsalaysay yung torture ko. Tinorture ako ng mga pulis. so from 2014 to 2016, confined ka ngayon doon? Hindi ka na lumabas? Lumabas na ako, sir. Ha?
Lumabas na ako, sir. Lumabas ka? Lumabas na ako, sir. Hindi. Nung pagkatapos mo magsalaysay, nasabi mo, tinorture ka ng mga pulis, ipapile ka ng Nandoon ako complaint. sa kwan, sir. Nandoon ako sa TS namin. Saan? Sa TS, yung safe house. Ay, safe house nung DOJ. Oo. Okay, Opo. bali tinanggap ka na sa WPP, Opo, sa opo. Witness Protection Program. So, hindi ka na umalis doon? Hindi na, sir. Kasi October 23, 2014 yung sinasabi na inambos mo siya eh. Nabuhay yung binaril niyo eh. Nandito na ako. Paano ko? Oo. Oo, nandito na ako. Anyway, it will be his word against yours. May record yan sa MBI. May record yan, sir, sa MBI. Yun na nga, Nandito na ma-check ako. naman natin yan. Ano? So, habang nandoon ka, from 2014 to 2016, 2 taon, naibigay mo na yung ano mo, bakit hindi nag-file ng kaso? Walang Ang nangyari. DOJ, Kaya nga, sir, walang nangyari. Naghihintay laban ako. sa DDS o kay President Duterte, ba't hindi nag-file ng kaso? Siguro, baka busy sila, kung ano. 2 taon? Hinihintay ko lang. Hinihintay ko lang makuha yung kaso ko. Ha? 2 taon? Busy? 2014 Yan lang ang to 2016 hanggang umalis ka eh. yan ang pag-isip ko lang, sir. Eh, kasi, O pero walang nag-standby nasasabi ako. sa'yo doon sa WPP, sa safe house mo, 2 taon ka ron. Hindi ka man lang nagtatanong, ano nangyayari sa kaso natin? Wala naman lang, sir. Naghihintay naman lang ako tatawagin ako, sir. So, can the NBI confirm that he was there the whole time? From the time that he complained in September 1, 2014 to no, he said he left in April of 2016 or May, first week of May. Dahil sabi mo before election eh. Excuse me, Sure. Director Navin, Yes, sir. can you confirm that? Your Honor, he was there only on September 4 when we took his statement, after which he went September back 4, to ano? September 4, 2014. 2014, Your Honor. Hindi September 1. No, Your Honor. We took his statement September 4, 2014, after which he went back to WPP, Your Honor. He was not under the custody of the NBI, Your Honor. So you have no knowledge of whether he left WPP for whatever reason? Sino nakakaalam nun? That's correct, Your Honor. The WPP, Your Honor. WPP. Yes, Your Honor. Perhaps, Mr. Chair, we can get the records. Ano? And then, isa na lang, para makabawas dun sa kalituhan ko sa mga... Excuse me, para nalito rin ako eh. NBI, doon muna siya nagpunta. Dinala siya from DOJ to NBI. Is that correct? Your Honor, he was referred by the DOJ to NBI regarding his complaint against the policeman, Your Honor. On September 4. This Complaint was in September Davao 4. against the September 4. policeman in Davao. Yes, Tama yun, ano? yes, Your Honor. Mr. Matabato, September 1 ka nagpunta sa DOJ. Opo, sir. Oh, from September 1 to Dumating ako September 4, saan ka? Basta dinala ako sa MBI. Kailan? Ah, The same day? Porna, sir. September, yung 3 araw, saan ka? Oo. Doon muna sa safe house, sir. Linagay nila ako. Nilagay ka na kagad sa safe house noong September 1. Just one question lang, ano? Saan yung WWP na pinagdala sa'yo? WPP. Sorry, na ako eh. Yung hindi man ako Wow. hindi ako marunong mag-one, sir. Kung ano yan, o basta Pasensya na po kayo because we have to remember that under the I know. the That was, WPP law, these are confidential matters. Hindi ho basta-basta yan disclose ang mga safe houses na yan. It would defeat the very purpose of WPP. I know that. I was just trying to be, to find out whether the credibility of the witness can be tested if he recalls, and if he's savvy enough. Kahit na grade 1, kahit na grade 3, kahit ano pang grade, you can see Senator Pacquiao is very savvy. And kahit na hindi ka nakatapos, you are savvy enough. I just wanted to make sure. Of course, ang dapat doon sana isinagot doon kung talagang kuhan is, without waiting for Senator De Lima, is hindi ko pwede sabihin dahil WPP yan eh. Pero alam ko rin naman, ililipat naman yung safe house. Dahil kundi, mabibisto lahat sa mga tinatago safe house.
Okay, just one, go ahead, answer. Go ahead, sir. Go ahead.